Manalangin sandali. Our most gracious Heavenly Father, we come to you this wonderful Monday morning and afternoon here in the Philippines, O Lord, to praise you and thank you para pupurihin kayo at papurihan kayo sa mga pagpapalang na aming natanggap galing sa inyo, Panginoon. Salamat po sa bawat isa sa amin na nandito ngayon sa Daybreak Global, Panginoon. Naway patnubayan mo ang bawat isa. Buksan mo po ang aming tenga, ang spiritual ears, ang aming spiritual eyes, and our spiritual heart, that we may be able to discern and understand yung teaching po ni Pastor Oswald Chambers. Sana po yung pumasok sa aming puso at para maipahayag din po namin sa iba. Ay pagpalain mong Zoom na to, huwag mo pong pabayaan na mawala ang signal o kung ano pa mang Panginoon. Lahat na ito'y dinadalangin namin in the name of Jesus Christ, our Master and Savior. Amen. 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 Ang title po ng ating pag-aaralan, pagbubulay-bulay ngayong araw, Suffering, Afflictions, and Going the Second Mile by Oswald Chambers. Ito pong mababasa sa reference na galing sa Matthew chapter 5 verse 39. I tell you not to resist an evil person, but whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. Yan po yung ibig sabihin na sinampal tayo sa kaliwa, bigay natin yung kanan. Kumbaga sa ano rin nyo, binato ka ng tinapay, anong bato, batuhin mo ng tinapay. Yung pong gusto mangyari ng Panginoon Diyos na yung ang ano po rito yung humility, yung humbleness natin na hindi tayo mapaghiganti. Yung ganun po. Second slide please, Pastor. This verse reveals the humiliation of being Christian. In the natural realm, if a person does not hit back, it is because he is a coward. But in the spiritual realm, it is very evident of the Son of God in him if he does not hit back. When you are insulted, you must not only not resent it, but you must make it an opportunity to exhibit the Son of God in your life. Oy, yun po, napakaganda, no po? Hindi po dahil hindi tayo gumanti, duwag tayo. Hindi po, pinairal lang po natin yung kababaan loob natin as what God wants us to do at saka ni Jesus Christ na napaka-humble lahat ng ano na sa araw-araw natin pamumuhay, hindi po ba marami tayo na i-encounter na yung bang nagsalita ng masakit sa atin. Minsan may tendency tayo gaganti. Pero as a Christian, tayo po mga Kristiyano, na alam na natin yung tama at mali, hindi po tayo magre-retaliate, hindi tayo gumaganti. Pero masama din po yung kuminsan, di po ba? O bayaan mo na, bahala na lang ang Diyos sa kanya. Huwag po ganoon. Huwag natin gamitin ng Panginoon Diyos na paghiganti. At mag-pray na lang po tayo. Just be humble and everything will come out well. Yun po. Kasi sa spiritual realm nga po pala, totoo po yun ang ebidensya po ng anak ng Diyos hindi yung mapaghiganti. Kanya pag na-insult tayo, hindi lang yung i-resent natin, yan na yung oportunidad natin na anak tayo ng Diyos sa buhay natin na mapakita natin na hindi tayo mapaghiganti. Next slide, please. And you cannot imitate the nature of Jesus. It is either in you or it is not. A personal insult
becomes opportunity for a saint to reveal the incredible sweetness of the Lord Jesus. The teaching of the Sermon on the Mount is not do your duty, but is, in effect, do what is not your duty. It is not your duty to go the second mile or to turn the other cheek, but Jesus said that if we are His disciple, we will always make these things. Kanya po, tama po yun no? Hindi, siguro na-experience na rin natin, iba natin. Ako po, sa totoo lang nung araw, sandali, i-share ko lang, sandali lang. Nung araw po, siga-siga ako. Nasa PLDT po ako noon pagka may sasakyan po, may gumitgit, may baril pa ho ako noon. Lalabas ko yung baril ko na which was wrong. Ang akala ko napaka-siga ko na, akala ko na yung pala, wala sa akin ng Panginoon Diyos yung mga time na yun. Buti na lang po, mahal niya ako at ngayon, nandito ako ngayon sa inyo. Kung suppose po, may gumanti sa akin. Naglabas ako ng baril, may baril din po pala. Hindi po ba? Yun yung kanya yung extra mile na ginagawa. Alam ba yung gaganti ka, wag na lang. Bayaan mo na lang. Let do its course na meron kung hindi man ikaw, ibang tao ang gaganti. Kanya, as a disciple, yun ang dapat natin gawin. Yung duty natin to go the second mile. It is not our duty na wag na tayong, ibig sabihin, it's not your duty to go the second mile. Yung wag na tayong gumanti sa kung ano man yung nangyari sa atin. Next slide, please. We will not say, oh, well, I just can't do anymore. I've been so misrepresented and misunderstood. Every time I insist on having my own rights, I hurt the Son of God. Yun po ang sabi ni Oswald Chambers. Totoo po yun, Every time na may gagawin tayong pansarili natin, nasasaktan ng Panginoon Diyos sa actuations natin, sa ugali natin. While in fact, I can prevent Jesus from being hurt if I will take the blow myself. That is the real meaning of feeling up in my flesh. What is lacking in the afflictions of Christ. Yung po matatakpan sa Colossians 1:24. Yung pong up in my flesh, what is lacking the afflictions of Christ. A disciple realizes that it is his Lord's honor that is at stake in his life, not his own honor. O hindi natin hindi natin kagalakan yun, hindi tayo magiging hero doon. Hindi tayo bayani kung tayo ay laging mapaggiganti na konting bagay, ang tawag na nun, pusong mamun o pusong na magagalit kagad, maghihigante, ganito lang na hindi pala tama yun. It's not correct sa mga pag-uugali natin. It's not as per Jesus' teaching na maghiganti. Kasi ang papasok sa isip natin, right ko yun dahil sinaktan niya ako, di saktan ko rin siya. Ganun po minsan, hindi po ba? Kanya lang, lalo natin sinasaktan ng Panginoon Diyos pag ginawa natin yon. Yung tayo, sinaktan natin ang sarili natin. Yung sa ganun po. Kanya, mas maganda maging mapagkumbaba lagi. Po. Next slide, please. Never look for righteousness in the other person, but never cease to be righteous yourself. O nga po, huwag natin titignan yung righteousness ng kaibigan natin o nung natin. Tayo rin, huwag tayong malaking kasalanan po sa Diyos yun, yung self-righteous. Na ako, self-righteous ako, wala akong kasalanan, wala akong okay lang. Sumusunod ako sa Panginoon, pero hindi po pala dapat yun. Wag na gagawin. Laging ipairal yung humility
yung humbleness ng bawat isa sa atin. We are always looking for justice. Yet, the essence of the teaching of the Sermon of the Mount is never look for justice, but never cease to give it up. Yun. Huwag ka nang umanap huwag mo na i-justify yung paghihiganti mo. Huwag na. Pero huwag kang hihinto na never give up na yung humility mo lagi nandiyan dyan. Kumbaga sa sabi nga nila yung mga iba, yung paa mo lagi nakatungtong sa lupa. Yung ganon. Na wala ka nang iisipin na iba. Kasi mahirap din yung parang may kasabihan eh. Tinapakan ako eh. Hindi ko naman siya inaano eh. Tinapakan ako eh. Hihiganti ngayon. Magre-retaliate. Which is wrong. O parang pinapairal mo, mas mataas ka pa sa Panginoon Diyos. Na ang liwaliwanag. Pag sinampal ka, kaliwa, bigay mo yung kanan. Para ibig sabihin, huwag ka nang gumanti na huwag ka nang mag-asam na makakaganti para lang masatisfy yung self-ego mo, yung self-righteousness mo na which is wrong. Kanya mas maganda po talaga na lagi tayong maging mapagkumbaba kasi ang pride po isang number 1 na kasalanan yan na ayaw ng Panginoon Diyos na magkaroon ng self-pride, yung napakataas mong tingin sa sarili mo. Kumbaga sa po, yung parang yung langaw na nakatungtong sa likod ng kalabaw, sikat na siya. Ganun po, wag ganun ang attitude natin. Kanya, all we have to do is to be humble, always look up to God, na lahat ng mga sasabihin natin, gagawin natin, yung ikalulugod ng kanyang damdamin, ng kanyang at saka lagi natin isipin yung let's be mindful the presence of God in our lives. Mas maganda po yung kung laging sasabihin natin, ay, nandiyan nga pa ng Panginoon Diyos. Ay, ang Holy Spirit. Ito po, meron pong sa akin na nangyari na dito po, ngayon lang, lately, manugang ko po, pupunta po kami sa ihatid ako. Ang nagdra-drive po yung manugang ko. May motorsiklo, di po ba? Mga motor siya, cycle. Kung tawagin natin yung mga kamote riders. Kasi wala sa hulog eh. Hindi nila alam ang kaliwa, kanan, walang tingin-tingin, basta sige lang. Ngayon po, nagdra-drive ang manugang ko na he's a good driver. Hindi po yun eh. May bigla akong nag-cut na galit na galit ang manugang ko, inabo lahat. Sabi ko, Raymond, huwag mo na intindihin. Kawawa din naman kako yan. Mga rider na yan, may pamilya rin yan. O hinabol mo, binangga mo siya, na-disgrasya, napilayan. O, alam mo ba kung anong consequence nun? Ikaw ang gagastos nun. Kasi nasa batas ng Pilipinas, ang two-wheel vehicle, laging panalo. Panalo yan, magkadimandahan man. Hindi pwedeng kanya, kaya mo na lang. Let God, ipairali mo yung humility mo na nakinig naman po yung manugang ko. Otherwise, si Gary no pala yung nakamotor, inaabangan siya. Buti na lang, lumiko na kami dun sa papuntang SLEX. Kanya, it's good. May way pa rin ang Panginoon Diyos na makaiwas Yun lang po. Next please, Pastor. Wisdom from Oswald. We begin our Christian life by believing what we are told to believe. Then we have to go on to so assimilate our beliefs that they work out in a way that redounds to the glory of God. The danger is in multiplying the acceptation of beliefs we do not make our own. Conform to His image, 38:9. Yun po, totoo po, as a Christian, naniniwala tayo
yung kung ano yung sabihin sa atin na maniwala tayo. Pero wag ho natin basta-basta magbibilib na magre-redound to the glory of God yun. Dahil kasi po, may masama rin pong effect yun eh. Yung dadami na hindi na para sa atin. Yun po ang ano niyan. Ang pinaka-takeaway po rito ngayon, kamukha mong unang kinantakan niya, mag-trust tayo sa God, mag-obey tayo. Yung pag-obey natin, mag-trust tayo at saka obey, maging yung humbleness natin, maging meek tayo, yung humility, pairalin sa ating buhay. Lahat ng walang pakialam kung ma-humiliate ka man o mano, basta as long as God is with you, wala pong walang consequence na mangyayari, mas maganda pa, positive pa magiging resulta. Kanya po yun ang tamang-tama na maging ano sa atin. Na napakaganda po nitong lesson na inano ni Pastor Oswald Chambers na humility is the best sa lahat na ano. Kanya yung pong pagiging mapagkumbaba, hindi ho dahil duwag tayo o dahil gusto nating gumanti para lang manos na, which was wrong. Hindi po dapat pala mangyari yon. Pero kung Kristiyano tayo, laging iiral sa ating pag-iisip, sa ating puso, ang pagpapakumbaba na sinasabi ni Jesus, love one another. Yun po na mahalin natin ang bawat isa sa atin. Bawat kapatid, bawat kaibigan, lahat po. At pairalin yung pagmamahal sa mundo, yung pagpapakumbaba, alisin yung pride na number one kasalanan sa mata ng Diyos yun. Yung pride na yan. Yan pong masyado mapagmalaki. Na akala nasa kanya na ang hindi po pala tama yun. Yun lang po. Thank you for listening sa sharing na ginawa ko, Panginoon. Sa inyong lahat, may God bless you all. Amen. Amen. Thank you, Pastor Rory. Walang anuman po sa kapurihan at karangalan po sa ating pong Panginoon. Sa oras po ito mga kapatid, patuloy po tayong dadako po sa ating pong mga panalangin. Hallelujah. Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Okay po. Today is Monday and we ask for some sa ating pong mga kasama dito ay kung pwede pong sila ay mag-lead ng panalangin. Today is family, our focus for our group, for a pillar of the society. Pwede ko pong mahilingan po dito. Ate Lilia, kayo po yung Hindi po. sa family, ano po, next, church and ministry. Ate Rona, okay lang po ba? Church and ministry.
Nakamit kayo, Ate Ron. Okay po, Pastor. Thank you po. Prayer for healing. Ate Ruth, okay lang po ba kayo dito sa prayer for healing? Ate Ruth, okay. Listening mode po talaga siya. Kuya Virgil, dito po sa dito po sa prayer for healing. Next, nation and government. Ako na po dito. Sige po mga kapatid, bago tayo magsimula. Sige po, Pastor, sige. Salamat po Kuya Virgil. Patuloy po tayo pong lumapit sa Panginoon. Nahin po natin na purihin siya, dakilain siya at sambahin ang kanyang dakilahong pangalan. Let us all pray with one accord and let us thanks God sa lahat ng panahon at pagkakataon. Lalahanin natin po yung sulat ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. Unang sulat sa Thessalonica, Kabanatang 5, talatang 6 hanggang 18. Ganito po ang mababasa. 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18. Rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks for this is the will of God in Christ Jesus for you. Let's begin to give thanks to God. And after po ng Thanksgiving, sunod-sunod na po tayo. Magmula kay Ate Lydia, kay Ate Rona, and then after na po ay si Kuya Virgil at ang inyong abang lingkod. Let us begin in thanks God. Let us all unmute. Patuloy na ikaw lamang ang aming pupurihin, dadakilain, nasasambahin, o Diyos na buhay at banal, na makapangyarihang Diyos. Ikaw ang aming Yahweh, Yahweh ng kapayapaan. Ikaw ang aming Diyos na tunay na tatanggol, nakikinig sa bawat mga panalangin po namin. Ikaw ang aming sinasamba, pinupurihan at tinadakila. Ikaw ang Diyos na manggagamot. Ikaw ang Diyos na tinatanggal mo ang bawat mga sitwasyon sa aming buhay na kung saan ay hindi nagiging kaya-aya sa iyong banal na harapan. Salamat sapagkat ikaw ang omnipresent, omniscient, and omnipotent God. You are the beginning and the end. You are the Alpha and Omega. You are all in all. Purihin ka, sambahin ka, O Diyos na buhay. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming manunubos. Ikaw ang tunay na prinsipe ng kapayapaan. Salamat sa iyong pagmamahal na wagas at dakila. Salamat sa iyong kapatawaran. Salamat sa iyong tunay na pagka-Diyos na hindi nagbabago. Salamat, O aming Panginoon Jesus, sa tanging pangalan ng aming Panginoon na tagapagligtas at sa pagkilos ng Banal na Espiritu. Amen. At Lydia. Sige po, tayo ay manalangin para sa ating pamilya po, Panginoon. Lord, salamat po sa umagang ito, sa hapong ito. Batid niyo po, Panginoon, Lord God,
yung aming puso po, Panginoon, sa mga oras na ito. At Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang kahalagahan ng bawat pamilya sa isang tahanan po, Panginoon. We pray, Lord God, na ang bawat puso po, Panginoon, ay mag-unite, yung hope, yung suportahan ng bawat pamilya po, Panginoon, membro, Lord God, sa bawat, Lord God, na challenges sa pamilya po, Panginoon. We pray together, Lord God, na ang inyong divine presence po, Panginoon, ang siyang manguna po, Panginoon, Lord. Let your spirit of love, unity, and the power of prayer for each family po, Panginoon. At dalangin po namin na every situation po, Panginoon, Lord, kayo po ang mag-provide ng comfort, ng strength sa lahat ng miyembro, especially Lord God sa ano po, Panginoon, sa ama ng tahanan, sa ina ng tahanan, at sa mga anak po, Panginoon, Lord God, at extended rin po, Panginoon, sa ano po, Panginoon, sa mga kamag-anak, sa mga lola, mga tito, po, Panginoon, sa mga relative, mga pinsan na ito po, Panginoon, Lord God. At maraming salamat sa pag-iingat niyo po, Panginoon, sa bawat isa po, Panginoon. Napakahalaga na Lord, yung safety, yung protection niyo, yung shield niyo from any danger po, Panginoon. Let your angel po, Panginoon, ang mag-guard sa bawat, Lord God, sa bawat pamilya, sa puso namin, sa mind namin, Lord. I-guard niyo po, Panginoon, especially, Lord God, itong aming mga thoughts, itong aming isipan po, Panginoon, ang aming puso po, Panginoon. And we pray, Father, Lord God, ang kalusugan ng bawat ng pamilya po, Panginoon, Lord God. At ito rin po, Panginoon, ang nagiging challenge din sa bawat isa, na yung we may enjoy yung good health. We may go well po, Panginoon, not only our physical body but also our spiritual po, Panginoon, Lord God. Lord, let this sickness po, Panginoon, affliction, magbigay din sa amin na, Panginoon, na i-lift up nyo, itanggalin nyo po, Panginoon, strengthen our bodies, our mind, and Lord God, para, Lord, sabay-sabay kami makapaglingkod sa inyo po, Panginoon. We pray, Father, Lord, yung stability ng financial po, Panginoon, ng bawat pamilya, lalo na po yung mga breadwinner po, mga single mother po, Panginoon, mga OFW, lahat ng ito po, Panginoon, Lord. We pray, Father, Lord, na i-provide nyo, Panginoon, ng mga pangangailangan, yung mga resources, at maging good steward din kami po, Panginoon, sa lahat ng mga pinagkakaloob nyo na pagpapala na ito, Lord God. At Lord, grant us peace, Lord, sa puso namin, sa isip namin, lahat ng ito, kahit na dumating kami sa any trouble na ito po, Panginoon, Lord, ay hindi po kami, Lord, na matatakot po, Panginoon, dahil binibigyan nyo kami ng kapayapaan, ng kasiguruhan, ng assurance po, Panginoon, sa puso namin, Lord God. Let this peace magmanifest sa bawat tahanan, at lahat ng anxiety, ng fears po, Panginoon, ay mawasak na ito, at mag-rest kami sa inyong mga pangako na ito. Lord, kung ano man yung mga unforgiveness po, Panginoon, sa mga bawat pamilya, sa mga relationship po, Panginoon, i-restore nyo ang inyong pag-ibig, ang inyong forgiveness sa bawat isa, at dalangin po namin, Lord God, magmanifest ang inyong pag-ibig, yung greater na pag-ibig, at lalo na po, Panginoon, yung pagpapatawad po, Panginoon. Lord, bigyan nyo rin po ng wisdom, ng Lord, sa every decision na kinakaharap nila, lalo na dun sa mga sensitive na kailangan nilang pagdesisyonan sa kanilang pamilya. Give them, Lord God, our patience, patience, joy, peace,
hope po, Panginoon, especially, Lord God, yung gratitude, Lord God, mapagpasalamat din kami. Whatever we have po, Panginoon, kung ano man yung mga circumstances na dumadaan sa amin, ano man yung mga blessing na ito po, Panginoon, ay nagpapasalamat din kami. At Lord, magkaroon din kami ng Lord God, ng communication sa bawat miyembro ng pamilya, especially now sa day po, Panginoon, may kanya-kanya silang mga trabaho, may kanya-kanya silang pag-aaral, kahit na nagkikita po, Panginoon, sa bawat tahanan po, Panginoon, ay pag-isahin niyo rin po, Panginoon Lord. At dalangin po namin itong mga nagiging hadlang para hindi makapag-communicate man lang, lalo na dun sa pagkain, Lord God, sa Lord, magkaroon po sila ng devotion, communication, ng prayer time po, Panginoon, Lord God. At dalangin ko rin po, Panginoon, yung, yung pagiging generosity po, Panginoon, sa mga kapatiran po, Panginoon, ay ma-extend din nila, Lord God. At Lord, dalangin po namin ang inyong katapatan, ang inyong faithfulness po, Panginoon, ang inyong protection from any works of the enemy po, Panginoon, ang siyang isa niyang i-guard sa amin, balutin po, Panginoon Lord, especially Lord, cover nyo ng inyong blood of the Lord Jesus po, Panginoon, and let this joy, happiness, faithfulness, goodness po, Panginoon, ang siyang mag-shield po, Panginoon, sa bawat pamilya po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. We fully entrust to you po, Panginoon, each and every one ng bawat pamilya, lalo na po dito sa aming Daybreak Global po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at dalangin po namin manatili kaming tapat, manatili po kaming obedient sa inyo, yung kindness, yung resilience po, Panginoon, lalo na po yung paglilingkod sa inyo ng bawat pamilya na ito. Maraming salamat po, Panginoon, Lord God, at dalangin ko po, Panginoon, na ang lahat ng aming pinag-pray po, Panginoon, dineclare in Jesus' name. It is done in Jesus' name. Amen and amen. Our Heavenly Father, we come to you with humble hearts and gratefulness for every single worker in your vineyard, the pastors, the deaconesses, and all other workers inside and outside the church, Lord. We thank you, Lord, for their hard work and for just blessing them each day with all the things that they need to do their work. Father, we pray that you continue to bless their work. Lord, open their spiritual eyes so they can do the work as a pastor, the pastoral care that they need for their congregation. Father, we also pray for those church planters that you will provide for whatever needs they have, the resources, financial resources, spiritual resources, also the manpower to support them with their church planting. Father, there's so many plans of our church leaders. And Father, we pray, Holy Spirit, that you will guide them in their planning, their conferencing, the summer camps, the meetings that they have, and also the travels that they're doing to do mission work in all the countries that don't know you yet. Father, we pray for those missionaries who are risking their lives, who are being persecuted because of their faith. Father, we pray, Lord, for their safety. We pray, Lord, that your holy angels will watch over them, Lord, and also for those people that they are ministering to, just open their eyes, their ears, and their hearts, Lord, for those missionaries who are sharing the good news to them. Father God, we just pray for
our individual churches that we belong to. Father God, we pray that we continue to grow in faith and that our leaders will um, be rooted and founded solely in your word, in the Bible, and also in our Lord Jesus Christ, that everything they do is towards your glory and your honor, and not for themselves to be lifted up, but your name to be lifted up, Lord Jesus. Father, we just thank you for every single one in this Zoom room. We know, Lord, that each one of us have um, their own purpose that you have given to each and every one of us. Help us, Lord, to fulfill that purpose, and help us, Lord, to listen to you all the time and being guided by you, Holy Spirit. Father, we give everything to you. And Father, we pray for the protection of our souls and the protection of everything that we do, Lord. We ask for your protection, because we know, Lord, that are things we cannot see, that is beyond us, and you know, Lord, uh, everything that's happening in this world, and we ask for your protection in Jesus' mighty name. Amen. Most gracious Heavenly Father, we come to you now, lifting up our nation and our government, na lahat puro ng ito'y dinadalangin namin, Panginoong Kristo, o aming Diyos na makapangyarihan. Lalo-lalo na po ang bayan ng Israel at ng Iran. Pairali mo po ang kapayapaan, Panginoon. Bigyan po ng pagkakataon na magkaroon ng kapayapaan sa lugar ng Middle East na yun, sa Israel po at ang mga karatig po, Panginoon. Huwag mo na pong hayaan na magkagera o magkaroon ng hidwaan, Panginoon. Naawa po kami sa mga inosenteng tao na nadadamay, Panginoon. Yung mga bata na nawalan ng magulang, yung mga bata na wala ng makain, mga bata na nawalan ng pamilya, Panginoon, ng walang tahanan, Panginoon. Nagsusumamo kami, Panginoon, na gawan mo po ng paraan. Alam po namin wala imposible sa inyo. Lahat po posible sa inyo na mapahinto ang kaguluhan na yung Panginoon. Gayun din po ang bansa ng Russia at Ukraine na hindi nakakaunawaan. Bigyan mo sila ng mga leader. Bigyan mo ng tamang pag-iisip na magkasundo na sila, Panginoon. Ganun din po ang Amerika, ang Canada, at yung mga bansa na nasa Africa, Panginoon, yung Pakistan at India, Panginoon. Lahat ng ito'y nasa Biblia rin po na nation against nation ay magkakaroon ng gera, Panginoon, na hindi pagkakaunawaan na lahat sila ay maglalaban-laban nang wala namang na itudulot na kabutihan, Panginoon. Ikaw lang po makakasugpo sa lahat ng ito, Panginoon. Panginoon, tinataas din po namin ngayon ang aming bansa, ang Pilipinas, Panginoon. Lalo-lalo na po sa mga sakuna na nangyayari sa amin, Panginoon. Lalo ngayong tagulan na to, Panginoon. Pag kami bagyo, Panginoon, i-divert mo na lang po para hindi na po mahirapan ng mga kababayan namin na laging binabaha, Panginoon. Lalo na po yung nasa lying areas, Panginoon, na hindi nila kaya na makatira sa dapat na matiran. Panginoon, bigyan mo po ng kapayapaan, lalo-lalo na sa mga bagyo nga po niya, sa kalamidad na dumarating sa amin, yung earthquake, yung typhoon, Panginoon, na lahat po yan ay kaya mong pahintuin o i-divert, Panginoon, kung saan man ibuhos na lang ang hangin sa norte o sa
east o sa west, o Panginoon, ikaw ang makakaalam nun. Gayun din po ang aming gobyerno, Panginoon, ang aming presidente na si Bongbong Marcos, Panginoon, at si Sara, yung aming vice president, si Sara Duterte. Bigyan mo na po sila ng lakas ng loob na yung kamukha ng pinag-aralan niyo, humility, Panginoon, yung pagpapakumbaba, Panginoon, na para magkasundo na, maging tahimik na ang aming bansa at lahat kami mabubuhay ng payapa, Panginoon. Ngayon din po ang mga leader ng aming Kongreso, ng Senate, Panginoon, kung ano pa man ang kanilang nasa isip, nasa loobin, sana po, Panginoon, mga desisyon na gagawin nila, ikaw manguna, Panginoon Yesu Cristo. Alam namin na ikaw lang ang makakapagpalubay ng kanilang mga kalooban, Panginoon, na hindi basta-bastang init ng ulang paiiralin, Panginoon. Kaya din po lahat ng mga mamamayan, mga mamamayan namin, kami, Panginoon, kami mga citizen, Panginoon, na maging masunurin sa aming gobyerno sa ngalan ng Panginoong Heso Kristo at ng Holy Spirit, na kami ay sumunod at huwag sumuway para lahat po ay magkakaroon ng kapayapaan sa buong paligid ng aming bansa. Lahat na ito'y dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Amen and amen. Patuloy po tayo po sa panalangin sa ating mga kapatid na nasa bating ng karamdaman. Aming Diyos na makapangyarihan po sa lahat, patuloy kami po lumalapit po sa inyo. At nagpapakumbaba. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala at pagkukulang. Humihingi, Panginoon, ng tunay na kagalingan na nanggagaling sa iyo sa aming buhay pisikal at espiritual. Sa oras pong ito, Panginoon, aking pong dinadalangin o aming pong pinapanalangin ang kagalingan sa aming mga kapatid na nasa bading ng karamdaman. Iunat mo ang inyong mapagpalang kamay at kagalingan, O Diyos. Ang may mga sakit sa bato, inyong pagagalingin. Tatanggalin niyo, Panginoon, ang bawat mga bara o ang bawat dami po, Panginoon, ng mga creatorine, ito'y magiging normal na pag-function. Tanggalin mo, Panginoon, yung mga nakikitang mga masses sa tanging pangalan ni Jesus. And in Jesus' name, we ask, Lord God, reactive functioning, Panginoon, ang bawat mga parte, Panginoon, ng aming pangangatawang pisikal, sa puso, sa baga, sa mga bato, sa atay, at sa bawat parte pa nito, Panginoon. In Jesus' name, tanggalin mo, Panginoon, yung nararamdaman na sakit sa mga kasakasuhan dahil epekto ng mga nararamdaman, Panginoon. And in Jesus' name, na ang cancer ay mawawala, ang tumor ay matutunaw, ng mga may sakit sa bato, Panginoon, ay tunay na magpabalik sa function ng normal. And in Jesus' name we pray. Dalangin ko rin po, Panginoon, sa buhay ng kabiyak ni kapatid na Babes, ni Brother Joey. Panalangin namin, Panginoon, kagalingan sa kanyang pangangatawang pisikal. Ibalik mo, Panginoon, yung malusog niyang pangangatawan. Ganon din, Panginoon, salamat sa kagalingan na patuloy mong ipapagkaloob kay kapatid na Babes. Kay Pastor Nicao, patuloy ng kagalingan at kalakasan, Panginoon. As recovery, ang inyong ipagkaloob sa kanyang buong pangangatawan. Ganon din, O Diyos, sa bawat mga kapatiran na narito. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang parangal. Sa tanging pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen. Sa oras po ito, mga kapatid, meron po pa sa atin na dumating ang araw ng kanilang kapanganakan, birthday, or anniversary. Meron po ba?
Ito po, yung panahon ni Pastor Paul, kasi ako'y nagdiwang, atin po siyang ipinalangin. Kung wala na po, thank you. Sige po, tayo po ay manalangin. Lubos kami pong nagpapasalamat sa inyo, O Diyos ng buhay at banal, sapagkat sa kangahanga mong ginawa, muli mo kaming pinalalahanan sa iyong banal na salita. Tunay nga, Panginoon, sa aming buhay, ay ikaw yung magbigay sa amin ng dakilang kababaang loob. Ang tunay na pagtugon na may pusong sumusunod o nagpapakumbaba sa inyo. Salamat sa buhay ni Kuya Virgil na iyong ginamit upang may pahayagi yung banal na salita. Salamat at patuloy na aming dadalangin, Panginoon, ang kalakasan na malusog na pangangatawan at anuman ang kanyang tinatake na gamot, O Diyos. Tunay ng aming dalangin, dito inyong ginagamit, pero kayo ang dakilang manggagamot. Kayo ang nagpapagaling sa kanyang pangangatawang pisikal. Na tunay na pinabalik mo yung normal na function ng buo niyang pangangatawan. Magmula ulo hanggang talampakan, hanggang sa mga kalamnan niya, Panginoon. Pagpalain mo rin, Panginoon, ng kanyang pamilya, kanyang mga anak, kanyang apo, mga manugang. We ask, Lord God, kung paano mo siyang patuloy na binabago, dalangin namin, Panginoon, ang patuloy mo rin pag-iingat sa kanya at patuloy na ibuhos mo rin ang pagpapala sa kanyang buhay. Dinadalangin ko rin, Panginoon, sa oras na ito, na si Ate Flora na patungo ngayon, Panginoon, sa Israel. Kahapon, galing na ho siya sa Dubai, sa crossing country doon. Dalangin namin ang pag-iingat po sa kanyang buhay. Patuloy na ingatan niyo siya. Patuloy na namin dinideklara, Panginoon, ang safe travel at sa bawat mga taong na kung saan, Panginoon, makakasalamuha. Ama, hawakan mo ang kanyang buhay, ang mga kasamahan niya at sa mga taong makakausap nila na tunay na ikaw ang kanilang maranasan, ikaw ang kanilang makatagpuan, ang aming Panginoong Jesucristo sa pagkilos ng iyong Banal Espiritu. Ilayo ninyo sila sa anumang kapahamakan. Ilayo ninyo sila sa anumang mga disgrasya o panganib. Ang dalangin namin, Panginoon, kapayapaan, kaunlaran at kalakasan sa buhay ni Ate Flora at ng kanyang mga kasamahan. Kay Ate Finet, salamat, patuloy namin din nadalangin ang iyong patnubay sa kanya, Panginoon. We thank you, we glorify you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Receive the benediction of our God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Be upon us all. For his love endures forever. For his peace comes from us. For he gave us a genuine comfort through the work of the Holy Spirit, by his fire, by his word, and by his work. He is with us, now and forever. Amen and amen. Maraming pong salamat. Bago tayo pong maghiwa-hiwalay at mag-announce na po tayo, open po muli ang ating pong mga camera. 1, 2, 3. Smile. Ayan. Sige po. Maraming pong salamat. So tomorrow po ang maglilid. Salamat po, Brother Virgil. Thank you po. Welcome, sister. Shalom. Thank you, Kuya Virgil.